Wala pa? Wala pa? Ulat-ulat to. Sige lang, may improve na lagi tayo ni Kargayan. May mo na gining non-stop. Mag-practice ako wali ko. Hindi siya oras. Okay na? Nakabalik ng tanan? Back to the ball game! Sige, padayon ta. Sa mga wala pa, makapula na ito wala pa kabalik. How to invade nation successfully? Sa ako man ang makaintulat, simple na kayo practical. We need to know who we are. Kinahanglan sa makailat at kinsata. So when we say invasion, sakto man ito tanan. Pero mga tubag, binyokisan ka na nasa agapi. Kung saan yung lantaw, sinitugalimon, sakto na. Tingali ang uban maingon, anak ko sa Diyos. Sakto na. Masterpiece ko. Oh. Kung sa pamanuban, ngayon yung conviction, servant ko. Sakto na tanan. Pero, akong pangutana, connected ba ng imong pagka-servant sa pag-invade? Connected ba imong pagka-anak sa pag-invade? Kung sige kinahanglan para mo invade sa usa ka lugar, sa ka-territory. Kung muna sabot ako'y pasabot. Nga, kung doon naman tayo conviction ba, may tungod nato, nagikas Ginoo. Sakto, man yun na. Pero ang pangutan na, igo pa na imuhang identity ron, and conviction, para mo invade o usaga nation. Kana ba? Makasagal ba na? Maka-fuel ba na? Pananglitan, kani gitawag o imong conviction, servant ka. Sakto na. As a servant, doon na ba kay usok? Doon na ba kay kaisok? Na mo conquer of nation o conquer of territory? Muna ako gusto masabda na ito. Tungod kaya sa tubangan sa Ginoo, daghan kita identity. Nga kinahanglan na itong madiscover. Tungod na ito. Tungod kay ang pagkaanak na ito sa Diyos, medyo dili siya applicable to invade nation. Kung sa'yo kikinahanglan para mo invade ko sa kanason? Warrior. Sundan. O kung ituyo na ito karon nga ma-discovery na ito. Nga inyo ning mahimong personal revelation. Nga dili lang ta mga anak sa Diyos, dili lang ta masterpiece. Dili lang ta mga servant, warrior po ta. Sa gayon nga si Lord, naingon, invade nation. Ang expect ni Lord na to, ang atong linatawan sa itong kaugalingon, warrior ta. Kaya dili man, servant ang watak sa nation, warrior man. Umuwi problema na ay discrepancy, na ay gap. Waman gid komento, waman madungog sa, waman mahitabo sa history sa Bible nga ang mga servant mao ay nag-invade o nisulong dito nakigubat. Kinsa may nakigubat? Warrior. O hangtod nga dili ni mahimong personal na itong revelation nga warrior ka, sundalo ka sa Ginoo. Magpabilin na gyud ang hadlok o conquer of nation. Magpabilin na gyud ang magduha-duha o invade of nation. Pero mas mahimo ka rin yung personal revelation nga warrior ka sa Ginoo. Gawas nga anak ka, gawas nga servant ka, gawas nga masterpiece ka, warrior ka, mahimo ka rin yung personal nga revelation. Matagi gayon nga, moingon si Lord, let's invade nation. Excited ka. Kaya mo rin kalipay sa sundalo. Ang kalipay sa sundalo, gubat. Gawas lang kung istambay. Tingnan, malikay gubat. Mo manihinundan, ganun ang usa ka tao magsundalo kay ganahan siya kung conquer, ganahan siya mo defend. O kung hinaot ko, ng karoon mga taga-bihon,
mahimo ni nato ang personal revelation na dili lang ta anak. Dili lang ta servant. Dili lang ta masterpiece sa pamanukan ng mga identity nato. Warrior po ka. Na sa matag gayon, luingon si Lord, let's invade nation. Mausab ba? Ma-transform ka ito, warrior. Gikan sa anak, kayo kang warrior. Kaya wapang nakakita ang mga anak na mo'y nanulong dito kasagaran ang mga mahal Manila na mga warrior. At the same time, ato man na siya nga identity. Sundahan mo ta. Umuwi siya kinahanglan, kasayo daging sa Juda. Sa matagi gayon, moingon si Lord, naimandato ba? Sige, musulong na dito. Kung ang imong unahuna, imong consciousness, servant ka, di ka musulong. Na, asa ka musulong. Kung ang imong una-una, salugoon ka, di ka mo ato, gubat na, mato ka. Pero, sa higayon, makadungog ka nga musulong na, mukangkir ka sa ka lugar, kunya ang imong mindset, na set pa, imong una-una, as warrior, excited ka. Muna si una, para mo maka-invade ka. Patagay gayon nga, mayroon si pastor, mayroon na itong mga pastora, itong mga leader, let's invade, sige matuta dito. Kung naan ka ni, daladalanin mo na yung mentality sa usa ka warrior, excited ka? Ako? Sa diha, nahimo rin akong personal na revelation. Patagay gayon, ang pastora, ang mga pastor, mayroon, mananyaw ka, matuta ng lugaran, wagi gamay, hadlok, wagi gamay, duha-duha, bisag kung sa kalayo, dito kami sa Negros. Mayon na ang pastor, ato tanan dapita, house to house na dito. Kaya ba kung sa nasa kong kasing excitement. Tungod kay, at gayon nga, naanay mandato ngayon na, kaya ba ko warrior ko, dili lang ko anak sa Dios, warrior ko, muna excited ko. Ang dili ta excited kay, ang ato lang lantaw sa itong kabalingon, dili sa dautan ha. Nasulugoon ta, servant tas Ginoo, dili na sa dautan. Usa man na sa atong identity. Dili sa dautan nga anak ta kay muna ang pinakahayos na itong identity, anak tas Dios. Pero kung naipapungkir si Lord, inumdumi ng atong Diyos hari. Kita ang mga sundalo. We are warriors. We are warriors. Muna, may nungdanon kayo nga mahibaw makailatag kinsa kita. Ato bang sana ato madiscover ang tinuod nga mga identity niya sa Ginoo. Maginaot ko nga dili kagabiyon. Mahimo ning personal ninyo nga revelation. Warrior ka. Matagi gayon nga dunay command, dunay instruction to conquer, to invade nation. Ang nasa mong kasing-kasing dili kulba, dili excitement. Tagi gayon, ato na lugar ang nasa kasing-kasing excitement. Tungod kay gikondisyon na ako una. Dahil mga gayon na, servant ko. Depende sa need sa sitwasyon. Dahil mga gayon na, anak ko sa Diyos. Depende sa need sa sitwasyon. Pero kung ang need sa sitwasyon, kinahanglan sundalo po ko. Sundalo po ta. Una nga, effective sa nasa. How we understand ourselves and determines how we live, our directions, our decisions, our desires, and our stance in life. Una, mahindanan kayo, makailang kita kinsa, takay ba ko kinsa, dito ba, dili ra sa imong anan, dili ra anak ka sa imong mama, dili ra makasulti ka sa imong kapuhan. Yes, sakto man na, pakot man na. Pero beyond anak ba, kinsa mangyog ka, atubangan sa Diyos. Dili ra ka anak, warrior ka, sundalo ka. Tungod kay ang panginahanglan karon, sundalo man, matransform ka na sundalo. Agapi, matransform ka kay mo man atong identity po. Warrior. Ezekiel, ganan ko rin Ezekiel 37. Sa dihang si Ezekiel, idala sa Balang Espiritu, sa Espiritu sa Diyos, idala sa sa lugar. Sa kabali, na puno o sana mga kalabira. Ingon ang Ezekiel 37 verse 2. He led me all around among the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried out
kining mo mga skull, kining mo mga bukog, dried na kayo, uga kaayo, napuno sa baling. Saan ang baling? Sa Bisaya, daong ba? O daong. Ang baling, kanabang duha ka bukid nga nagtapal, ang pinakaubos ana. Sa paman, kung walay tubig, daong na. Walay baling. Oh. Kanabang pinakaubos sa duha ka bukid nga nagtapal. Wala sa daong. Kanang sa ubos gyud. Pero kasagaran magudana sa tuwa, nanay tubig kay tanan nga mga tubig kasi kung ato mo gyud tumudaloy. Pero natin mga lugar nga dry, ang tawag na valley. Oh, mao na siya gipakita sa Espiritu sa Ginoo. Ezekiel gidala sa tulapita. Kunya ang tibuok daong puno sa mga bukog, mga uga kayo nga bukog, mga dry bones, mga dry bones. Grabe gyud. Kunya sa kalit lang gipangutan na siya sa Espiritu sa Ginoo. Ingon ang Espiritu sa Ginoo ni Ezekiel, "Can these dry bones believe?" Mabuhi ba? Mo ni pangutana. Pero safe kayo ang tubag ni Ezekiel. Ingon si Ezekiel, ikaw rin ginasayod doon. Ikaw rin ginasayod. Muna pag verse 4, ingon si Lord, "Then he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord." Before kong padayon, kaya ba mo, nakinig dry bones, kita ni, kanina ito. Kanina ito mapatay Kristo, dry bones, na uga na, patay na, hopeless. Ano sa manta nangabuhi sa diha nakadungog kag pulong sa Ginoo. Mura ingon ang pulong, ingon ang Ginoo, giingnan si Ezekiel, "Speak to the dry bones, say, dry bones, listen to the word of the Lord." Listen to the word of the Lord. Mo na si Ezekiel nagprophesy sa bukog. Ingon si Ezekiel, mabuhi ka. Mabutangan kag mga unod, mabutangan kag mga lutahan, naakag mabutangan kag gininhawa. Mo ni istorya ni Ezekiel sa bones. O gani pag verse 10, "So as I spoke the message as he commanded me," ganahan ni "and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet." Tanawa ng sunod. Great army. Kita ni kaniya itong dry bones. Kita niya mga dry bones. Pero tungod kay dunay nag-speak o pulong sa Ginoo, nakadungog ka pulong sa Ginoo, nakabaton na kinabuhi pagbalik. For what reason? Para mahimong mga army. O so, dili lang ta anak sa Dios. We are an army. We are warriors. Ang hinaot ko nga masilsili sa tumunakot na kasing-kasing nun. Warrior ka. Tungod kay sa invasion, sa pag-conquer of territories, ang gikinahanglan warrior. Dili sulugoon, dili servant ang gikinahanglan dito. Warrior. Kaya ang warrior, di na mahadlok magutman. Di na mahadlok uhawon. Di na mahadlok masamad-samaran. Di na mahadlok pagkapulingit. Di na mahadlok mapas mo. Kaya kung sa unang panahon, sa Old Testament, nagpila ka naman may kananay ang mga sundalo. Una sila'y gubat. Nagkaroon, ay, pasti karoon, nagmamang sa kadaan. So, dili kami kanilis warrior. Ang mga warrior, kung pasti karoon, hindi na mahadlog gotman. Tanaw, dunay lahi kayo nga respond na ito kung mahimo rin na itong revelation. Nga warrior ka. Ang warrior, di mo nagbasa-basa mahadlog. Lead prayer, ay, isa ko. Ako na hadlok. Huwag na tuyo ni Lord na tulong masilsil ni. Mahimo na yung personal na itong revelation nga. Dili lang ka mga anak sa Diyos. Dili lang ka mga sulubuhon sa Diyos. Kundi warrior po na. Kita niyo mga dry bones. Pero kinakadumog man nagpulong sa Ginoo. Nakabatuntag kinabuhi. Nabuhi ka pagbalik. For what reason ang himuong great army? Great army. They all came to life and stood up on their feet. A great army. Umaw ni kita. Karoon. Muna ingon si Lord, "Go! Make disciples to all the nations." Inawat ko, agabi, nasilsil na ni sa mga espiritu ron. Warrior ka. Warrior ka. Warrior ka. Kung daladalamin na ito ang mentality,
At gayon nga dunay demand. Dunay instruction, di ka mahadlo. Excited ka. Ngano di ka excited? Eh, ano na anak ka, anak di ako kahari, dato tayo. Kaya Berlin. Ano na siya? Ako malikod, hindi ka ta anak. Hindi ka ta anak ko kahari. Sundalo ko ta. Warrior ta. Okay, kasi anak na, ba biya nga itong Diyos, dato kayo. At ano na yung comfort? Nge. Hindi ka na maglakaw. Hindi ka na magawas. Kaya nasa itong na, anak na ta, comfort ra. Hindi ko ganahan ha. At hindi naman ako intention na mawala ng mga identity na itong anak ta. Ang kura ba? Nga, gawas yung pagkaanak. Masilisil sa itong mga kasing-kasing unahon na ron. Na warrior kita. Warrior ta. Nya kaning anak, nakita ning anak nga comfort, lahi kay na sa kinaiya sa warrior. Ang warrior pwede naman nagpatulog bisag ay hangin. Kita katulog ay hangin. Di katulog kung di kalito. Ayaw pastor. We need to know who we are. Kailan nagkinsa ka? Kailan kita kinsa ta? Mo ni ako natutanan. Gamay mo ni personal na itong revelation. We are warrior. We are warrior. Warrior. Tadi ni warrior na si pagkitag away ha? Di na sa mga warrior. Marites na. Number 2. We need to know our purpose. Sa tanan natong buhaton, huwag ka ni kakibaw, nga nung ato nagibuhat, huwag ko ilang ibuhaton. Bisan pag makalimog ka instruction, bisan pag may instruction, pero kung wala masayon, ang tama ng purpose. Tingali, nato din sa FCC, dili na ibang kuning purpose. Kani, nag-series naman si Ma'am Yen, Pastor Yen. Kana natong devotional, kana natong matag-release na video. Ang istorya na, all about purpose in life. Purpose in life. We need to know our purpose. Pwede yun na mabisi ka, pero sunod simana, sunod adlaw, wala na. Discovering our purpose gives us clear direction in life and it fuels our passion in everything we do. Muna sa minundanan kayo, makaibaw ta, nga mga ato manigikuhan, nga kinahanglan na ng pambaton. Kani ba matubag na ito ni usap pangutan ng why? Ito wala purpose. We need to know our purpose in life. As Kristohanon, lang di pang luwas mo tas Ginoo. Pwede naman ito tayo dito luwason. Nanon, may amang karon. Pwede naman kita nagatod karon sa nakurasa ron, alas 8:15 na. Pwede naman kita tayo nagatod karon, may amang ta. Kanang mga tubag anak, kanang tubag sa mga pangutan ng ngano o why, purpose ang tawag ka na. Tungod kaya ang purpose, muna maghatag na itong klaro nga direksyon sa kinabuhi. Ang purpose, muna maghatag na itong fuel, muna maghatag na itong kanasig ba, mabubuhat sa kabutang. Kaya nasahit mong kaparasan kanilitan, tunay kabuhat din mo. Kaya ka lisod kayo, pwede mo kaya mong tungod din, kaya ka para kang kinsan Hindi mo ginapat nito, pwede kabutan din mo. Muna purpose ang tawag anak. Intention, in other word. We need to know our purpose. What is our purpose in life? Muna sa usa. We need to know our purpose. We need to know our purpose. Nang nabuhay ka na rin kalimutan na. Nga, may mukso man ta. Hindi kalimutan na. Para lang ba malipay sa itong kagaling gusto mo hatang? Iyon ang pulong sa Ginoo. Matthew chapter 4 verse 10. Get out of here, Satan. Ingon si Jesus. For the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only Him. Kaya natin masayon sa itong purpose. Simple kayo. Worship the owner and the creator of our life and serve Him. Wala kung kayong galino na. Ganon ito may gibuhat. Ganon gusto ta mo ato as warrior tungkol kay ganon kung mo-serve sa hari. Wala purpose. Ganon, ganiadto ko dito kay naay mandato ang hari nga sige, mukangkat ako sa kanasod. Ato ni kangkero mo sa kanasod.
Ang mag-fuel na to, ang rason, ako ning buhaton, manangyaw ko para pag-serve, pagsimba na ko sa Ginoo. Muna siyang worship, muna yung mga ito fuel na to. Na kung wata kay ba, ang ato ning gibuhat, pwede na yun, karoon siguro mga ito ka, pero kung di na kadalahan, layo na ta. We need to know our purpose. Ganong ato ning gibuhat? Ganong misunod bang ko aning instruction sa Ginoo? Sa itong purpose? To worship Him, to glorify Him, to serve Him. Kung mao na itong intensyon, bisag kung sa kalisod. Para this mo kalod. Bakit kayo ni Juan ba? Isa to, atong pagbuhat ba? Para sa kay Maya. Para sa kay Maya. Ako ni buhat para sa kay Maya. Mauna siya. Patay gayon, mayroon si pastor, ato ta dito, mag-ano naman evangelism ta dito, mag-house to house ta dito. Mangutan na kasi mo galingon, ano ako nang gibuhat? Ikaw na luto para sa imo nga nito. Mo ni maghatag na to fuel. Kay kung imo nang gibuhat para ni ma'am, yen, para ni pastora, para ni pastor, patay. Kung wala yun na ta. Mo na sa sikreto, kamay mo effective, mo conquer, mo invade of nation. Kinahanglan masayod ka. Kung sa mga intention, kung sa may purpose nga naman ito maling gibuhat. Simple ra. Para sa imayaan. Para nila ito. Wa man mo dahil, wa man siguro mo, ngayon mo, wow, grabe, ano ni Glenn. Jesus, grabe, mas bigaw ni Glenn. Wa man siguro, di labas na panahon. Nabay mo, sana, oh. Pero, di mo man gibuhat para sa imayaan sa Ginoo. Para sa imayaan sa Ginoo. Si Johnson, grabe. Gidahay pa kayo, bata pa kayo. Wala na Johnson. What is yung purpose? Nakuha ka masayod, ganun ka itong ibuhat ang usa ka butang. Ugma, o tingali sunod adlaw, hindi na ka mo buhatan na. Labi na buwag yung butang. Labi na buwag yung buday. Labi na buwag yung timbaya. May grabe din mo panilig dito. Isimbahan. Nawagi, di pasalamat. Pero, kung ang iyong intensyon, gano'n na iyong ibuhat, kaya para, wala, namin mo tanaw, namin mo dahil, wala. Still, wato na to. Okay kayo. Na-instruction. Kaya bawa kang instruction, na-ipa-invade, na-ipa-ato, na-ipa-bisita, na-ipa-paluwak. Kung ang iyong intensyon, wato niyo mo, bisa ko kay Kuyo. Sa, di ba no? We need to know our purpose. Muna siya, kaya muna mag-fuel. Muna mag-fuel sa atong kadasig. Namubuhat sa mga butang na gusto ipabuhat sa Ginoo. Kaya kung ang atong motibo, ang atong purpose ba for personal gain, apoy. Muna na kuman, dasig kayo isang kabulan. Tingala ka. Muna hindi na ka makurat. Kung dasig kayo, bagong yamot, dasig kayo. Kailangan na nasunod bulan kung dasig ko magnanon. Kaya kung tinuod yun na, kanang yan gibuhat, magpabiling ng dasig after 1 month, after 2 months, after 3 months. Ang uban mo sa sugod, dahil ang mga motibong intensyon. Dahil mga motibong intensyon. Ingon ang 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Purpose, mo engage sa trabaho sa Ginoo. So ito muna, worship, serve, engage sa trabaho sa Ginoo. Sa diyan, ingon si Lord, invade nation. Mo-appeal ko. Ingon nga sundalo, kay gusto ko mamusalmon sa trabaho sa Ginoo. Wa ko ni buhata, tungod kay para ni Kip di bisan kinsa man. Wa ko ni buhata para dayon ko. Ako ni buhaton tungod kay mao ni ang trabaho sa Ginoo. Ganahan ko mo engage sa trabaho sa Ginoo. Ang purpose o mo ni maghatag ng fuel sa atong kadasig. Kay kung wala na siya, ay na bata, di na mo makitaan. Sulbulan. Tingali unang mga simana. Naghamat ng ibang buhat. Mayor sa unang simana.
Pero trita, ako. Sus, maharap rin si Mana taro. Kaya, ang... Kaya nag-ampo pa. Ayaw, pastor. Pero, wak may ingan na. Wak may nagtanaw. Wak may pasalamat. Walang yung intention para sa Ginoo. Kaya kung intercede ko para sa simbahan. Kung intercede ko para sa mga leaders. Kung intercede ko para sa mga pastors. Kung intercede ko para sa akong nasod. Then, wak man ko'y kuyo. Manihigig yapon ko. Ampo agad yapon ko. Kaya gusto ko mo engage sa bulhaton sa Ginoo. Ano sa purpose? We need to know our purpose. Sa tanan atong gibuhat, kinahanglan unsa man ang imong intention, unsa man atong motibo. Ngano nga ato man gibuhat? Kaya kung imo ning gibuhat for applause, wala na. Kung wala mo pakpak, kung saan man. Because, wag mo makita sa akong nahago. Wag mo kita na sayo kay kung wata. Wag mo kita na nagtulo-tulo na akong singot. We need to know our purpose. Number 3, we need to gain power and authority. Dili mahimong effective ka to invade nations, to invade territories, to conquer territories kung wala tayo otoridad o gahom. Sa tinuod nga gubat, ang gahom mao na ang ilang armas. Kabantay mo, palitan karon sa gubat sa Amerika, sa Israel o sa Iran. Ganong gitawag ang Amerika o ang Israel nga powerful, dunay power tungod kay doon na sila kapasidad nga mo-attack sa Iran o mga-depensa sa atake sa Iran. Mao na sa gubat. Doon na sa kapasidad nga mo-opensa o doon na may kapasidad, labi na sa Israel. Gamay ka kaya nasa Israel. Doon ay kapasidad nga mo-attack ang Israel, pero doon na po sila kapasidad nga mo-depensa sa ilang kaugalingon. Makadepensa sila, kailangan sila gitawag kung Iron Dome. Mao na siya. Mao na ang sugdanan sa gahom, sa literal nga gubat. Kung unsa ang imong armas nga gamit, kung mga high power ang imong armas nga gamit, gitawag ka og powerful nga army. Karon sa gubat nga espirituhan nun. Unsaon man, tungod kay ang gubat dili man pisikal. Unsaon man nga makagain ta og power and authority. Kay importante man kaini. Dili ka pwede nga mo invade og usa ka lugar nga wa jud kay gahom og otoridad. Wa kay strength, dili pwede. Wa to ka dito ilaw ra ni mo kagalingon. Ipapriso na nato ang kagalingon dito. Muna siya katulong. How to invade nations successfully? We need to gain power and authority. We need to gain power and authority. Kaya ba mo? Matthew 28. Yatag na mo gini ni Lord na tuling gahom. Na ako gid si Lord nagkuban. Pero nga no, kasagaran na to, huwag mo gid mo effective. Unsa man kulang? May kulang. Kung manghinaot ko, kani ba nga pulong sa Ginoo ron? May padungog na to, makapamalandong ta maudi ay. Maudi ay. Nagingon ang Ephesians chapter 6 verse 10. We need to gain power and authority. How? Kini siya. Ephesians 6 verse 10. Now, my beloved ones, I have saved these most important truths from lust. Grabe yun, special yun, gipalas yun. Sa tanan na instruction ni Apostle Paul, nanong sa chapter 6 sa Efeso, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, dagan sa gisulat dito. Ingon si Apostle Paul, now, my beloved ones, I have saved these most important truths from lust. Mao siyang pinakaminudanon sa mga instruction, sa mga habilin, sa mga pahimangno. Ingon si Paul, be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus Christ. How to gain power and authority? Simple kayo. Supernaturally infused with strength. Saan sa nga paagi? Life union with the Lord Jesus. Wala na yung sikreto.
kinahanglan tagit ani kita og life union. Ako ni illustrate ko sa dagway aning life union. Kabantay mo. Kana bitaw na mga sakyanan, ga ilang mga sakyanan ng aircon, magsakay na sila dito, mag-drive na sila dito. Mga isa ka oras, 2 oras na sila sa sakyanan, pinagawas nila. Kabantay mo mga tao nagikan sa sakyanan nga na aircon, ang ilang bako mong aircon. Ano si dagway anak? Gusto ta nga ma-infuse na to ba ang gahom sa Ginoo. Kinahanglan naa ta kanunay sulod sa presensya sa Ginoo. Or sa life union with Jesus Christ. Nga naturally, kung naa ta dito, nagsukta kanunay sa presensya sa Ginoo, ginagawas na to bisan asa dala-dala na to iyang atmosphere. O muna sa pinaka-simpleng illustration, nga kung naa ka, kana lagi ka lang sa aircon, pamamigit ka, mamilit ka na tumaw sa aircon. Kung naa ka sa sakyanan, may bawang yun mo, nagikan ka aircon sa sakyanan, kay mamilit ang bako nimo, dala-dala nimo ang atmosphere sulod sa sakyanan. Muna sa simple illustration, dili kinahanglan mo sikag hilang itulog, tagay kong gahom, tagay kong gahom! Dili, kinahanglan ra, nga musok ka kamo sa presensya sa Ginoo. Tungod kay naturally, the more kang nadugay nagsok sa presensya sa Ginoo, inagawas ni mo sa presensya, dala-dala ni mo yung presensya. Kanungdo mo ni Moses, 40 days nagpasting si Moses. So, ano mga gahom si Moses sa Ginoo? 40 days nagsukses presensya sa Ginoo. Pag naog ng mantay mo, ang himaya sa Ginoo, dala-dala niya, nagsiga si Moses. Kung naturally, the more nga taas na time na naas presensya sa Ginoo, hindi kinahanglan na manghilak ka sa Ginoo. Lord, tagay ikaw kahong ba? Tagay ko. Tungod kay, the more na taas ato panahon nga nagsukta sa presensya sa Ginoo, the more nga matransfer na ito, ma-absorb na ito ang presensya sa Ginoo. Reality yun ni si Pastor Ryan, iso ni Pastora. Hilig magito siya every year, mag-fasting magit siya o tag 40 days. Every year, mag-fasting na siya 40 days. Nasa usa ka experience. Experience niya. Gikan ni fasting 40 days, ninaog na siya. O niya, yan gito yung hapon na siya muna og kay para may makikita kay perti daw tama niya. Imagine na 40 days. Gikas bukid, naka-isolate mo na siya. Bukid din na siya muna og hapon na. Kay ba mo? Yan yung testimony. Nasi kata kong hubog, nagsisakit-sakit sa layo pa. Ngit-ngit naman. Alam ko din na maklaro. Pag doon niya, natingnan na siya. Nga na ba? Doon na. Nikalit o hilak ang hubog. Nakakita ko na siya Ginoo. Naghinulsol. Naghinulsol sa tabangan. Akong bayan, Pastor Ryan. Mo yung testimony. Di kan sa fasting. 40 days na fasting. Pag naog niya, nasi kata ang hubog. Ang hubog. Nagsipa ito yaw-yaw sa dalan sa layo pa, pero pag dala sa katubangan, nihila ko talit, naghinulsol, kita ko sa Ginoo. Muna na yung dagway. Be infused with the strength of God through life union with Christ Jesus. The more we soak in His presence, the more na inagawas na ito siyang presensya, dala-dala na ito yung presensya. Muna si Kristo sa gahong ng otoridad. Muna si Jesus. Wala man si Jesus maumpo dito. Lord, kagay kong gahong. Asa man ni gikuha. Asa man niya na nag-gain ang gahong ng otoridad during sa panahon sa secret place. Muna nagkabuntag, nagkaadlaw, nagawas ni Lord, still dala-dala ng presensya ang gahong. E nung mo si Jesus, sa niyang nag-fasting si Jesus, 40 days po, 40 nights, pag sugod siyang fasting, puno siya sa Espiritu, mao nang gilid siya sa Espiritu, pagdaan sa kalingawan. Naging unang pulong sa Ginoo, Jesus was filled in the Spirit, mao na sa gilid siya sa Espiritu, dahil dito sa kalingawan ang mag-fasting. 40 nights and 40 days. Pero, after sa 40 days, Luke chapter 4, verse 14, mukhang siya nag-fasting, naging unang pulong sa Ginoo, and Jesus came out with the power of the Holy Spirit. Si Jesus, niadto padung sa fasting, filled in the Spirit. Pero sa gikan sa fasting, di na filled in the Spirit, walk
in the power of the Spirit. The more nga dili mo sulod, unsa kami nang danon ang atong mga fasting and prayer. Nagtuo na siguro tayo, wala na. Ikabaw mo, doon na nidakong kayo mo. Di man siguro mapil na ito, mani-increase tayo. Di man siguro namin mahigayon, namurabuhay na usad. Mura bang dibukat nila yung kasing-kasing, pero in the Spirit, yun na inaitabuhan na. The more na taas atong tayo na nagsuk sa presensya sa Ginoo, the more bang ma-absorb na ang presensya sa Ginoo. Naturally, dili mo tuyoon na maglakaw ka, makapil ang mga tao kung kinsang presensya na animo. Nagbiuban nga, labi na sensitive ng mga Kristohanon, sensitive sila sa presensya ba? Mapil gud nila, grabe presensya sa Ginoo ni Gawala. Dili na kinahanglan nimo pang isulti. Muna, imagine, dala-dala ni mga atmosphere sa Ginoo, matagigayon nga, naakay usultihan, at sa kayo, may tabuhan na, kinulso dayon na. Nanong gahi ng uban kay doon natay espada, nagdala tag tulong sa Ginoo pero walay gahom. Walay gahom. Ug muni mayroon kayo. We need to gain power and authority. Kabisan pag natay skills, natay abilidad, kamautang musulti pero wa nay gahom, wa nay epekto. Ang sikreto nga makabatunta og gahom ug otoridad, life union with Jesus Christ. The more na mo hatag kag panahon sa Ginoo, mo siya at least ba mausap atong linagawan. Kung ingon na si pastor, ampo mo. Kana mo mahigayon nga nag-devotion ta ampo ta sa Ginoo. So magbutas presensya sa Ginoo na. Imagine, kung sa isa ka adlaw lang, tag-tulo ka oras, tag-upat ka oras na nagsuk sa presensya sa Ginoo. Dili ka nimo dala-dala presensya sa Ginoo nagawas nimo. Nganong walay presensya sa Ginoo? Kung ano magsuk sa presensya sa Ginoo? Ay, pastor, nasapat ito, pastor. Pwede dyan, na maitang manibas, maitang manabi ba? Pero dili siya mo dulot. Dili siya mo dulot. Tungkol kay walay kahon. Walay kahon. Muna, naging walang tulong sa Ginoo. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Wow! Imagine, kung kanunay lang yun na life union, kanunay ka magsuk sa presensya sa Ginoo, tanaw ang gahom. Sulod ni mo, mugawas kung gikan ni mo. Una na, naturally, kung mo-invade ka, usa ka tao, usa ka grupo, na mga tao nga i-invade, na mga tao nga sanyawan, kung daladalan mo presensya sa Ginoo, tingali pagkanga-kanga man ka, pero dili nila magantay ni mong kanga-kanga. Kaya ang napili ang presensya nga imong dala. Wala mag kasi nahilang mo ito, nag-isip mga di pong gabi. Nahilang siguro ito, kaya nalukoy na ko. Kaya nung give ko, sa sinugdanan, ito kong manabi, magkana-kanga ako. Hinabit ako sa akong bayaw, partner me, at ito pa naman, serious kaya ko. Uban-uban ako ng pasting, hindi lang ko para sa iyang pinastingan. Kuyog dito nga, dito presuhan. Naapla akong bayaw, at panahon na, huwag magiging kayo kay, ulitaw pa man siya ito. Huwag kilain, siya lang naman Ginoo. Taas kay tayo ba? Huwag sige, kuwas presensya sa Ginoo. Kuyog ko, akin ko, nakakuha sa iyong, tanang iyang atmosfero nga dala. Isa di ko kumamanabi, naghilat ang mga preso, mga nagkamig lawas. Ako gini na feel ha, ako na experience. Matagi gayon nga ako bayaw magmunaon di ka sa fasting, mapili gini mo, basta doon sa mapili mo nga safe ka. Mapili mo nga atmosphere ba, kaya dala. Mapili mo nga secure ka, mapili mo nga peaceful ka. Imagine, matapusan na ito din yung mga warrior, dala-dala na itong atmosphere sa Ginoo. Muna kong gingon ba, na huwag pa magkaisulti, pero nag-abot din mo ng lugar na mausap ang atmosphere, itong tinatay dala-dala ng atmosphere. Kung sa need kayo nato to invade nation, ay pwede naman yun na makikita musulti, pero walay kahon. Walay kahon. Put on God's
God's complete set of armor provided for us, so that you will be protected as you fight against the evil strategies of the accuser. Verse 17, ganun kay Juan. And the sword of the Spirit, which is the word of God. 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Mao yun ang sikreto pagkagitag power and authority. Kaya katong tanan,